Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1781 hanggang 1790. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, sinabi ni Severin kay Woolrich, "Oh, mangyaring ilihim ang tungkol sa pagiging 5th grade low-rank alchemist. Sabihin sa mga tumatanggap ng mga Pildores na manahimik tungkol dito at ipagpatuloy lang ang kanilang pagsasanay nang hindi ito isisiwalat sa iba. At sabihin sa kanila na ihinto ang pangangaso ng kayamanan o tumanggap ng anumang misyon pansamantala. Dapat tayong maging mahinahon para hindi matuklasan ng mga tagalabas na mas lumakas ang ating mga miyembro." Tumango si Woolrich. "Oo, alam ko iyan. Alam ko na ikaw at ang iba ay nakakalap ng sapat na mga mapagkukunan mula sa lihim na kaharian upang tumagal ng mahabang panahon. Ang sekta ay hindi nagmamadaling maghanap ng higit pang espiritual na mga halamang gamot. Kasunod nito, ikanaway niya ang kanyang kamay. Pagod ka siguro. Magpahinga ka na." Ngumiti si Severin at umalis kasama si Gilda. "Gilda, aking sinta, pasensya na kung pinagdaanan kita sa lahat ng masasamang karanasan dahil hindi ko sinabi sa iyo ng mas maaga." Sabi ni Severin nung nasa labas na sila. Napangiti si Gilda. "Ayos lang. Sa kabutihang palad, nahulog ako sa iyo, o wala akong ideya kung ano ang gagawin ko sa iyo." "Hihihi. Tara, hanapin natin si Sheila at ang iba pa." Ngumiti ng masama si Severin. "Nako, tandaan mo ngayon na magkakapatid kayo sa kanila at ikaw ang magiging bunso. Si Diane ang panganay, si Sheila ang pangalawa, at si Sofia ang pangatlo." Tinakpan ni Gilda ang bibig gamit ang kamay at tumawa. "Hahaha. Hindi ko akalain na magpapatuloy akong maging bunso ng masyadong matagal." Napangiti si Severin. "Ano? Seryoso ka bang nag-iisip dyan ngayon? Di ba ngayon lang ako nagkaroon ng bagong asawa? Nagmamadali ka bang humanap pa ako ng asawa?" Nagkibit balikat si Gilda. "Well, dapat mong malaman na ikaw ay isang kahanga-hangang tao. Sino ang nakakaalam kung makakahanap ka ng higit pang mga kapatid na babae para sa amin? Kaya, dapat kong panatilihing bukas ang isip tungkol dito." Nakakatawa at nakakatuwa ang pagtatalo nilang dalawa habang naglalakad pabalik sa bahay na tinutuluyan ni Severin. "Gilda, buntis ka ba? Kilala mo ba kung sino ang ama?" Napahagikak si Sheila nang makita si Gilda. "Pero huwag kang mag-alala. Hindi mahalaga kung sino ang ama. Hindi ka iiwan ni Severin." Inilibot ni Gilda ang mga mata kay Sheila. "Hay, second sister. Huwag kang ang magbiro dyan. Alam ko na si Severin ang ama at siya ang nagligtas sa akin." Natigilan si Sheila pero saglit lang. Nakaramdam siya ng tuwa at sinabi, "Anong sabi mo? Pangalawang kapatid lang ba ang tawag mo sa akin? Hahaha. Buti. Nasabi na yata sa'yo ni Severin ang lahat. Hinihintay kong tawagin mo akong sister mo." Biro ni Diane. "Hi, big sister." Nahihiyang sabi ni Gilda. Namula ang mukha niya. "Ano naman sa akin?" tanong ni Sofia. "Hello, pangatlong kapatid na babae." Napangiti si Gilda. "Hoy, Gilda, alam mo ba kung baby boy o baby girl ang inaasahan mo?" tanong ni Sheila. Kabanata 1782. Napangiti si Gilda. "Lalaki ito. Ang galing. Celine, magkakaroon ka ng baby brother." Napangiti si Diane. "Mommy, kailan ko po siya makikita?" Nagtataka na tanong ni Celine. "Sa tingin ko, mga 3 hanggang 4 na buwan siguro." Ngumiti si Diane. "Oo. Magkakaroon na ako ng baby brother." Sabi ni Celine na masayang tumatalon-talon. Napaisip si Gilda at sinabing, "Celine, kailangan mong ilihim ito. Sinasabi lang namin sa iba na kami ay nagde-date. Ang sabi ng tatay ko ay gagawan niya kami ng isang maluho na kasal sa susunod na buwan. Magkakaroon tayo ng 3 araw na pagdiriwang." Sabi ni Severin. Hindi na kailangan mag-alala. Bata pa lang si Celine. Hindi masyadong seryosohin ng iba ang mga sinabi niya. Sinagot iyon ni Celine na ikinatingin ni Severin. "Hoy, hindi na ako bata." Hahaha. Nagtawanan ang iba. Samantala, ang lahat ng matatanda at si Marcus ay nagtipon. Lahat sila ay may kakilakilabot at nagtatampo na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dumating si Frederick sa meeting hall at nagtanong, "Tatay,
Narinig ko lang 200 o higit pang mga tao ang bumalik mula sa lihim na kaharian. Totoo ba ito? Ngunit paano ito posible? Tumanggo si Marcus. Oo, totoo ito. Malaki ang naranasan natin casualty. Narinig ko na ang High World Sect ay nakaharap din sa atin. Humigit kumulang 300 o higit pa silang miyembro ang nabubuhay. Kung ikukumpara sa atin, mas malala pa rin ang sitwasyon natin kaysa sa High World Sect dahil mayroon tayong dalawang susi. Kumunat ang noo ni Frederick. Nakipag-away ba ang miyembro natin sa kanila sa lihim na kaharian? Pero imposible iyon. Hindi tulad ng may sama ng loob ang dalawang sekta sa isa't isa. At sinabi ko rin sa iba bago ako umalis na dapat nilang targetan ang Sky Blue Sect. Paanong ang High World Sect ay dumanas ng napakaraming casualty sa halip? Nagtaka siya at sinabing, paano ang Sky Blue Sect? Ano ang kanilang sitwasyon? Ano ang kanilang casualty? Nakasimangot na sagot ni Marcus. Iyan ang bagay na hindi ko maintindihan. Ang Sky Blue Sect ay mayroon ding dalawang susi. Nagpadala sila ng 2,000 miyembro sa lihim na kaharian at humigit kumulang 1,800 miyembro ang nakaligtas. Ibig sabihin ay wala pang 600 nasawi. Iyan ay napakakaiba. Imposible. Nabigla si Frederick. Ang ating sekta at High World Sect ay mas malakas kaysa sa Sky Blue Sect. At ang bilang ng mga disipulong ipinadala natin sa Secret Realm ay tiyak na higit pa kaysa sa Sky Blue Sect. Nag-isip ang Great Elder at sinabi. Iyon ay nangangahulugan na ang kanilang karaniwang lakas ay mas malakas kaysa sa atin. Maaaring ang ilan sa kanilang mga miyembro ay nakakuha ng mahusay na mga mapagkukunan at mga pagkakataon sa lihim na kaharian na nakatulong upang mapalakas ang kanilang mga antas. Umiling si Marcus. Sa ngayon, hindi pa tayo makakasiguro. Pero nagpadala na ako ng isang tao para mag-imbestiga. Sigurado akong makakakuha tayo ng ilang sagot mula sa mga nagbalik na miyembro natin. Biglang tumakbo sa loob ang isang guardian. Mr. Marcus, narito ako para magulat. Batay sa aming investigasyon, maraming miyembro ang nagpahayag na naramdaman nilang may kakaiba sa Sky Blue Sect. Ang ilan sa kanila ay nagsabing nasaksihan nila ang mga miyembro ng Sky Blue Sect na mabilis na lumilipad gamit ang mga lumilipad na espada. Naramdaman din nila na ang ilan sa mga miyembro mula sa Sky Blue Sect ay maaaring magkaroon ng tagumpay sa Level 3 o Level 4 Royal Saint sa lihim na kaharian. Ano? Galit na galit si Frederick. Paano nangyari iyon? Ang pinakamahusay na magagawa ng isang tao ay maging isang Level 1 Royal Saint habang pumapasok sa Secret Realm bilang isang Level 9 Saint sa tulong ng mga alchemical pills. Higit sa kabaliwan kung ang isang tao ay maaaring maging isang Level 2 Royal Saint sa panahon na siya ay nanatili sa Secret Realm at iyon ay mangangailangan na ang tao ay maging isang henyo para gawin ito. Ito ay napaka-imposible. Walang sino man ang maaaring maging isang Level 3 o Level 4 Royal Saint sa loob ng ganoong kaikling panahon. Mangangailangan ito ng isang henyo kahit man lang sa antas ni Frederick upang makamit iyon. Gayunpaman, hindi siya pumayag at tumanggi siyang maniwala na may isa pang henyo na katulad niya. Gayunpaman, naisip ni Marcus na posible ito. Tumanggo siya. Sa tingin ko dapat iyon na yun. Dapat may isa pang henyo na pumasok sa Secret Realm at madaling pumatay sa mga miyembro natin. Iyon ang pinakamagandang paliwanag para sa mga casualty natin. Inisip ng Great Elder ang posibilidad na iyon at sinabi. Ang ibig mo bang sabihin ay pinaghihinalaan mo na ang pumatay sa ating mga miyembro ay mula sa Sky Blue Sect? Tumanggo si Marcus. Oo. Kung ang isang tao na may ganoong uri ng bilis ng paglipad, tiyak na mauuna siya sa iba sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng pinakamagagandang kayamanan para tulungan siyang maging isang Level 3 o Level 4 na Royal Saint. Pagkatapos ay maaari niyang ipagpatuloy ang pagpatay sa ating pinakamalakas na miyembro. Ang ating sekta ay malalagay sa isang mapanganib na sitwasyon. Natarante si Frederick. Pero hindi niya kayang pumatay ng ganoon karami. Sagot ni Marcus. Sinabi mo ba sa mga miyembro na patayin ang sino mang miyembro ng Sky Blue Sect sa lihim na kaharian? Paano kung malaman nila ang tungkol dito? Sa tingin mo ba ay hindi magkokontra ang Sky Blue Sect lalo na kapag may henyo sila sa kanilang panig na naging Level 3 Royal Saint? Siyempre, ipaglalaban nila tayo sa lahat ng nakuha nila. Bagamat napakamakatwiran ng palagay,
Nahirapan pa rin itong tanggapin ni Frederick. Nagngangalit ang kanyang bibig at sinabi. Pero medyo nakakatawa lang para sa akin. Parang panaginip pa rin para sa akin ang tanggapin ang ating mga nasawi. Naikuyom ng Great Elder ang kanyang kamao. Gaano kalupit at brutal ang Sky Blue Sect kung ito talaga ang gawa nila. Kailangan bang patayin ang napakaraming miyembro natin? Hindi ba nila dapat isipin kung gaano tayo kalapit noon? Ngumiti ng mapait si Marcus. Makatuwiran naman para sa akin. Kahit papaano, naniniwala ako na pareho tayo ng reaksyon sa kanila kung papatayin nila ang mga miyembro natin. Sayang at sobrang kalungkutan sa mga pagkatalo natin pero hindi naman masyadong seryoso na makakaapekto sa ating sekta. Pero hindi ang mga miyembro ang nawawala sa atin. Lahat ng mga espiritual na halamang gamot, mga pamamaraan sa pakikipaglaban, at mga sandata na mayroon sila ay kinukuha. Iyan ang mga bagay na hindi kayang mawala ng ating sekta. Sabi ng Great Elder habang nalulungkot. Kung ito talaga ang kagagawan ng Sky Blue Sect, nakikita natin na mas lalakas sila sa loob ng 6 na buwang ito. Napaisip si Marcus sa sinabi ng Great Elder. Nagpadala na ako ng mga tao para malaman kung may mga miyembro mula sa Sky Blue Sect na naging level 3 o level 4 na Royal Saint sa Secret Realm. Sigurado akong napakabilis nating makukuha ang resulta dahil napakabilis ng paglalakbay ng mga balitang tulad nito. At nagpadala din ako ng tao sa Horizon Sect para mangalap ng karagdagang impormasyon. Kapag natanggap na natin ang impormasyon mula sa magkabilang panig, madali nating matukoy kung ang Sky Blue Sect. Noon lang, tumayo ang Second Elder at nagtanong. Ano ang mangyayari kung ito ay talagang gawa ng Sky Blue Sect? Ano ang gagawin natin? Dapat ba tayong gumanti? Tama. Dapat nating hilingin sa kanila na ipaliwanag at bayaran tayo sa pagpatay sa napakaraming miyembro natin. Itinaas ni Frederick ang kanyang kamay at nakaramdam ng pagkairita. Simula nang bumalik siya mula sa Sky Blue Sect, pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya dahil kay Gilda. Gusto niyang turuan ng leksyon ang Sky Blue Sect at ipaalam kay Gilda ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga miyembro na ay target ang lahat ng miyembro ng Sky Blue Sect kapag sila ay nasa Secret Realm. Hindi lang sumagi sa isip niya na iyon ang dahilan kung bakit marami sa kanilang mga miyembro ang napatay sa lihim na kaharian at ang mga miyembro ng Sky Blue Sect ay mas malakas. Isang sariwang bugzo ng galit ang bumangon sa kanya. Ano ba ang iniisip niyo? Sinaman ng tingin ni Marcus si Frederick at sinabing, ano man ang nangyari sa Secret Realm ay nanatili sa Secret Realm. Ano ang iisipin ng iba sa atin kung malalaman ito ng iba? Tayo, ang pinakamalakas na sekta sa mundong ito, ay magiging katatawanan. Napabuntong hininga ang Second Elder. Naiintindihan ko ang sinasabi mo ngunit ang pinsala ay masyadong malaki. Ngumisi si Marcus at sinabing, kahit na, hindi iyon ang dahilan para labanan natin ang Sky Blue Sect. At saka, walang makakapagsabi kung ano ang maaaring mangyari sa Secret Realm. Sa tingin mo ba aaminin ng Sky Blue Sect na sila ang may kagagawan nito? Siyempre hindi. Kung sinimulan natin ang away sa Sky Blue Sect sa kadahilan ng ito, makakasama lang ang ibang sekta sa Sky Blue Sect. Napabuntong hininga si Frederick. Kung gayon, wala tayong magagawa tungkol dito kundi magdusa sa katahimikan. Matapos mag-isip saglit, sinabi ni Marcus. Gayunpaman, kung sa wakas ay malalaman natin na ang Sky Blue Sect ang may gawa nito, tatandaan natin ito ng buong puso. Sa hinaharap, hindi na kailangang magpakita ng awa sa Sky Blue Sect kapag nakilala sila ng ating mga miyembro sa treasure hunting. Mas mabuting huwag nila tayong akusahan na brutal at malupit. Tumanggaw si Frederick bilang pagsang-ayon. Tama ka. Ngayong naging sinumpaan natin silang mga kaaway, hindi na natin kailangang magpanggap na mabait sa kanila. Kung may anumang salungatan sa hinaharap, hindi natin kailangang magpigil. Anuman ang lahat, kailangan nating ipakita sa Sky Blue Sect kung gaano tayo hindi nasisiyahan sa kanila. Galit na galit ang Horizon Sect ngunit wala silang magagawa. Ang parehong inilapat sa High World Sect. Pagkaraan ng 3 araw, tinawag ni Marcus ang mga elders at guardian para sa isang pulong. Mayroon akong balitang sasabihin sa inyo. Natapos na ang imbestigasyon. Batay sa nakalap na impormasyon, tama ang ating palagay.
Ang Sky Blue Sect ang malamang na partido na pumatay sa ating mga miyembro. May isang henyo mula sa Sky Blue Sect na pumasok din sa Secret Realm sa pagkakataong ito. Ang pangalan niya ay Severin Foylet at nasa level 4 na siya ngayon na Royal Saint. Ayon sa ulat, binigyan siya ni Wulrich ng 9th grade Spiritual Flying Sword. Ang antas ng Spiritual Flying Sword na iyon ay maaaring hayaan siyang lumipad ng napakabilis at walang sinuman at papatay sa kanila. Seryosong sabi ni Marcus sa meeting. Ang taong iyon ay isa na ngayong level 4 Royal Saint. Nabigla si Frederick sa narinig. Ang Great Elder ay nananaghoy. Kalokohan, isa pang henyo para sa Sky Blue Sect. Mayroon silang gilda at ngayon ay isa pang henyo na sumali sa kanilang sekta. Kumunat ang noo ni Marcus at sinabing, Severin Foylet, bakit parang pamilyar ang pangalan na ito? Naniniwala ako na nakita namin siya noong dinala mo si Frederick para mag-propose kay Gilda sa huling pagkakataon. May isang binata na nakatayo sa bulwagan ngunit hindi siya nagsalita para mag-iwan ng kahit anong malalim na impresyon sa amin. Sabi ng Great Elder. Paalala nito sa Second Elder. Oh, naaalala ko na ngayon. Ipinakilala nga siya ni Wulrich sa atin. Sa tingin ko sinabi niyang disipulo ng nakatatandang kapatid niya si Severin. Pero hindi namin siya masyadong pinapansin. Arg, hindi ko alam na isa pala siyang henyo. Naikuyom ni Marcus ang kanyang kamao. Kaya si Severin iyon. Naalala ko na ngayon. Wow, level 4 Royal Saint na siya ngayon. Napangisi si Frederick. Ang brutal naman ng lalaking to. Dapat magdasal na lang siya ng tame time na hindi ako ang makilala niya. Kung hindi, papatayin ko siya. Tatay, sinabi mo rin bang buntis si Gilda? Totoo ba? Ang bilis niyang maghanap ng ibang lalaking mapapangasawa niya kapag tumanggi akong pakasalan siya. Sagot ni Marcus. Sa mga nakalap ko, 6 months pregnant na si Gilda na ang ibig sabihin ay ang ama ng bata ang nag-alis ng pagkabirhen niya. Nito na lang siya nagsimulang makipag-date kay Severin. Ibig sabihin, hindi alam ni Severin na buntis si Gilda sa anak ng iba. Handa niyang tanggapin ang sanggol bilang sarili niyang anak. Ngumisi si Frederick. Ang bobo. Talaga bang henyo siya? Ni hindi niya alam kung sino ang ama ng sanggol. Sarkastikong sabi ng Great Elder. Siguro wala pa siyang nakikitang kasing ganda ni Gilda. Kaya, hindi niya iniisip na tanggapin si Gilda at ang sanggol. Kinagat ni Frederick ang kanyang mga ngipin. Baliw si Gilda. Paano niya ipagpatuloy ang pagbubuntis kung hindi niya alam kung sino ang ama? Anong biro? Dapat niyang ipalaglag ang pagbubuntis. Batay sa reaksyon ni Frederick, masasabi ni Marcus na iniisip pa rin ni Frederick ang nakaraan. Inaliw niya ito sa sinabi. Hindi na ito mahalaga sa iyo. Hindi rin naman siya karapat-dapat maging asawa mo. Maraming magagandang miyembro sa sekta natin ang nagkakagusto sa iyo, di ba? Malaya kang pumili ng mga babaeng katulad mo. Iyon ay nagpakalma kay Frederick. Siyempre, isa akong henyo at hindi ko na mabilang kung ilang babae ang nangangarap na pakasalan ako. Ni hindi ako marunong pumili. Kahit na alam ng Horizon Sect kung sino ang responsable sa massacre, wala silang magagawa tungkol dito. Pinigilan nila ang kanilang galit at ipinaalam sa mga miyembro na malaya silang labanan at patayin ang sinumang miyembro mula sa Sky Blue Sect kapag sila ay nasa treasure hunting. Makalipas ang isang buwan, natuklasan ng Horizon Sect ang isang malaking problema. Talaga, walang sinuman mula sa Sky Blue Sect ang nakita kahit saan na parang tumigil sila sa paglabas sa sekta upang manghuli ng kayamanan. Nawalan ng pagkakataon ang Horizon Sect na maghayganti at nabigo ang kanilang planong gumanti sa ibang anyo. Iyon din ang tagal ng panahon na kailangan para malaman ng lahat ang pag-iral ni Severin at kung gaano siya kagaling. At saka, wala talagang tumawa kay Severin dahil sa pagsasama nila ni Gilda. Sa halip, inakala ng marami na mabuting tao at mapagmahal na lalaki si Severin na handang tanggapin ang lahat ng pagkukulang ni Gilda dahil mahal niya ito. Nang malaman ito ni Severin, talagang natawa siya tungkol dito. Noong nakaraang buwan, sinasamahan ni Severin si Gilda na mamili o mamasyal kapag may librerag oras siya. Habang sa gabi, magtutuon siya ng pansin sa paggawa ng higit pang 5th grade low-rank alchemical pills. Pagkaraan ng isang buwan, hinanap ni Severin sina Felipe at Wulrich.
Pagkatapos ay tuwang-tuwa ang reaksyon ni Woolrich. Ano ang sinabi mo? Binibigyan mo ang sekta ng 5th grade low-rank alchemical pills. Nako, oo, nabalitaan ko na naging abala ka sa paggawa ng mga table task nitong nakaraang buwan. Kung mabibigyan mo kami ng humigit kumulang 200 sa kanila, nagagawa nating bawasan ang agwat sa pagitan natin at ng Horizon Sect. Ganito rin ang reaksyon ni Felipe. Oo. Nakakuha tayo ng maraming mapagkukunan pagkatapos patayin ang maraming miyembro ng Horizon Sect at tayo ay gumagawa din ng mahusay na pag-unlad. Sa palagay ko, palapit na tayo ng palapit sa Horizon Sect. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Marami sa mga disipulo ay level 1 Royal Saints na ngayon. Sa tulong ng 5th grade low-rank alchemical pill, sigurado akong maaari silang maging level 2 Royal Saints. O baka level 4 Royal Saints. Nai-imagine ko kung gaano tayo magiging malapit sa Horizon Sect. Ngumiti si Severin at binigyan si Woolrich ng isang bote ng porselana. Mayroong 300 alchemical na table task dito. Mayroon pa akong ilan na itinatago ko para sa sarili ko. 300. Hahaha. Hindi ka nabibigo sa pagbigla sa amin. Kumuha si Woolrich ng 5 alchemical na table task at tiningnan ang mga ito. Pagkatapos nito, ipinasa niya ang bote kay Felipe. Ipamahagi ang mga ito sa mga alagad. Tandaan na sabihin sa mga tumatanggap nito na ilihim ito. Naiintindihan mo ba? Tumanggaw si Felipe sa pananabik. Naiintindihan ko. Nakalabas na ako ng plano. Hihilingin ko sa lahat ng kukuha ng tabletang ito na magsanay sa bawal na lugar sa likod. Bawal pumasok ang ibang mga disipulo. Walang sino man sa kanila ang pinapayagang umalis sa lugar hanggang sa maging level 4 na Royal Saints. Tumawa si Woolrich. Magandang ideya iyon. Sige na. Hoy, paano si Sheila at ang iba pa? Kumusta ang kanilang pag-unlad? Nag-improve ba sila? Tanong ni Woolrich. Tumanggaw si Severin. Oo, nagsasanay sila tuwing malaya sila. Mas mahirap pa pagkatapos nating lumabas sa lihim na kaharian. Naranasan na nila ang mundo ng tunay na manlalaban sa lihim na kaharian at naunawaan na ang mahihina ay nakatakdang patayin. Hahaha. Buti na lang. Tumawa si Woolrich. Hindi tayo magdadala ng maraming tao sa lugar na iyon. Pero sigurado akong dadalhin mo si Sheila at ang iba pa. Kaya mas mabuting himukin silang maging Royal Saint sa lalong madaling panahon. Mula sa pangungusap na iyon, napansin ni Severin ang isang mahalagang mensahe. Nakakuha ka na ba ng ideya kung paano ang maniobra ang maliit na itim na tore? Mahiwagang ngumisi si Woolrich. Medyo. Pero hindi pa ito ang tamang oras. Malapit ng mga anak si Gilda at hindi sapat ang lakas ng sekta para makaalis tayo ng hindi nag-aalala. Tumanggaw si Severin bilang pagsang-ayon. Oo, Uncle Master, tama ka. Ano? Itutuloy mo pa ba ang pagtawag mo niyan sa akin? Pang-aasar ni Woolrich. Ngumiti si Severin. Sa tingin ko ay maaari kitang tawaging Uncle Master, Sect Leader, at ang aking biyenan. Hindi ba? Hahaha. Totoo. Ako lahat ng mga iyon. Masayang tumawa si Woolrich. Labis siyang natuwa at nasisiyahan na mapang-asawa ni Severin si Gilda. Habang iniisip niya, pinaalala niya. Hoy, huwag mong kakalimutan na 3 days na ang kasal. Naipaalam ko na sa lahat. 3 araw na tayong magse-celebrate. Alam kong busy ka sa training pero wag mong kalilimutan. Ngumiti si Severin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko makakalimutan ang kasal. Nagpatuloy si Woolrich sa pag-uusap tungkol sa detalye. Ito ay magiging lahat sa sekta at wala akong planong mag-imbite ng sino mang tagalabas. Maaari din itong maging isang pagkakataon upang ipagdiwang ang ating sekta sa paggawa ng isang bagong pahina. Matapos marinig iyon, sumagi sa isip si Severin. Teka lang, hindi ba sinabi lang ng Great Elder na ipapaalam niya sa lahat ng mga disipulo na karapat-dapat na gumamit ng mga alchemical pills at ilipat ang mga ito sa lugar na ipinagbabawal? Kung ganoon nga, ang mga disipulong iyon ay mawawala sa pagdiriwang. Bahagyang hinampes ni Woolrich ang kanyang ulo. Oo, nakalimutan ko na iyon. Hahanapin ko siya ngayon at sasabihin kong ilipat ang mga disipulong iyon pagkatapos ng pagdiriwang. Pagkatapos noon ay nagmamadali siyang umalis.
Nang wala na si Woolrich, lumabas si Gilda at nakita doon si Severin. Ngumiti ito at lumapit sa kanya. Anong pinag-usapan niyo ni tatay? Medyo matagal ko na kayong nakitang nag-uusap. Ngumiti si Severin. Wala naman masyado. Binigyan ko lang siya ng 300 5th grade alchemical pills. Talaga. Hahaha. Siguradong kinikilig siya doon. Napangiti si Gilda. Pagkatapos noon, nagreklamo siya. Sayang. Hindi ako makapag-training dahil palagi akong sinisipa ng bata. Arg, sobrang naiinis ako dahil hindi ako makapagsanay. Ngumiti si Severin. Walang dapat madaliin, honey. 7 buwan ka na ngayon. Tiisin mo na lang siya para sa isa pang 2 hanggang 3 buwan. Gumanti naman ng ngiti si Gilda. Medyo natatakot talaga ako. Naaliw si Severin. Huwag matakot. Ang proseso ng paghahatid para sa atin na may pagkamp ay mas madali kaysa sa ordinaryong tao. Hindi alam ni Gilda kung dapat ba siyang umiyak o tumawa. Sinabi mo ito na para kang nangganganak noon. Nakaramdam ng hiya si Severin at napakamot sa ulo. Bueno, narinig ko ang lahat ng ito mula sa iba pang mga babaeng mandirigma. Tara, librera ko mamayang hapon. Kunin natin si Sheila at ang iba pa. Pwede tayong mag-walk-in sa lugar kasama si Celine. Sabi ni Severin matapos mag-isip saglit. Kailangan din ng mga elder at guardian ang mga alchemical na table task para sa kanilang pagsasanay kaya kinuha nila ang 40 mula sa bote. Sa huli, 255 alchemical pills na lang ang natitira sa bote. Pagkatapos ng pakikipag-usap kay Woolrich, pumili si Felipe ng 255 disipulo at sinabi sa kanila ng hiwalay na makipagkita sa kanya sa bawal na lugar sa likod ng sekta pagkatapos ng kasal. Gayunpaman, hindi sinabi ni Woolrich o Felipe sa kanila. Clueless ang mga na-inform. Sina Kara at Heidi ay pinili rin ni Felipe. Nagsama-sama sila at nagkwentuhan. Hoy, nakuha mo rin ba ang paanyaya? Alam mo ba kung bakit gusto ng Great Elder na mag-training tayo sa Forbidden Area? Napangiti si Heidi ng mapait. Tumanggo si Kara. Sa narinig ko, ang mga napili ay nasa range ng level 8 saints hanggang level 2 royal saints. Maaaring may inihanda ang sekta para sa atin. Hahaha. Umaasa ako. Inaasahan ko na ito ngayon. Kahit na ang kapaligiran ay hindi kasing kaaya-aya dito, umaasa akong mabigla tayo ng sekta sa isang magandang bagay. Humalaklak si Heidi. Lumipas ang isa pang araw. Noon ang araw ng kasal. Tulad ng sinabi ni Woolrich, ang sekta ay nagdiwang ng 3 araw na sunod-sunod. Masayang-masaya ang lahat sa pagdiriwang ng masayang sandali. Ang ilan sa mga babaeng alagad ay naghanda pa nga ng mga programa tulad ng pag-awit o pagsasayaw para maaliw ang lahat. Tuwang-tuwa rin si Gilda. Sa wakas, makakasama na niya si Severin nang walang takot na pag-uusapan siya ng mga tao at makakasama rin siya sa lugar ni Severin. Anong sabi mo? Pinakasalan ni Gilda si Severin. Ang Sky Blue Sect ang naghagis sa kanila ng selebrasyon na tumagal ng 3 araw. Nakaramdam ng matinding galit si Frederick. Mariin niyang ikinuyom ang kamao at wala ng interes sa babaeng kayakap niya. Kamakailan lamang, maraming babae ang sumugod sa kanya at nakakuha din siya ng ilang asawa. Napakaganda din nila pero kahit papaano, naramdaman niyang mas maganda pa rin si Gilda sa kanila. Hindi niya namamalayan, naging tinik na pala si Gilda sa kanyang puso. Nang malaman niya ang tungkol sa kasal, napuno siya ng galit. Napakawalang hiyang babae. Naghahadyos ng kasal habang nagdadalang tao sa isang sanggol na hindi niya kilala ang ama. Patawang sabi ng babaeng kayakap ni Frederick. Kinaumagahan, sunod-sunod na alagad ang nagpakita sa pasukan ng ipinagbabawal na lugar. Kasama rin sa kanila si Elsa na isa na ngayong level 8 saint. Nang makita niya si Rachel, nilapitan niya ito at nagtanong. Rachel, nandito ka rin. Alam mo ba kung anong nangyayari? Nagkibit balikat si Rachel. Hindi. Pero nakita ko rin dito sina Larry, Mick, Gracie, at Luke. Nako. At si Zoheb din. Pero hindi ko nakita si Nancy at ang iba pa. Kumunat ang noo ni Elsa. Kaya ang mga nasa level 8 saint pataas lang ang naririto. Ipapagawa ba nila sa atin na maging level 1 royal saints? Natigilan si Rachel nang marinig iyon.
Tapos ngumiti siya ng mapait. Isa na lang akong level 8 saint ngayon. Kakailanganin ko ng maraming enerhiya para makamit iyon. Sa tingin ko ay hindi iyon posible. Habang nagkukwentuhan sila ay pinapasok sila sa bawal na lugar. Pagpasok nila, nakita nila ang maraming pamilyar na mukha, kabilang sina Heidi at Kara na mga henyo na naging level 2 Royal Saint. Si Felipe at Wulrich ay tumayo sa kanilang harapan at walang sinabi. Habang lumilipas ang oras, dumating ang lahat. Kapag nakapasok ka dito, mananatili ka dito ng mahabang panahon. Pahihintulutan ka lamang na umalis sa lugar na ito kapag naging level 4 Royal Saint ka na. At dapat at obligahin mong ilihim ang anumang mangyayari dito. Naiintindihan mo ba? Ano? Hindi tayo papayagang umalis kung hindi tayo naging level 4 Royal Saint. Gaano katagal iyon? Taon, ang pinakamaliit. Level 8 Saint pa lang ako ngayon. Makatuwiran para sa akin na maging level 1 Royal Saint sa maikling panahon. Pero gaano katagal bago ako maging level 4 Royal Saint? Walang pag-asa na sabi ng isang alagad. Ang pagiging sarado sa pag-iisa ay hindi isang problema. Gayunpaman, ang oras na kinakailangan upang maging isang antas 4 na Royal Saint ay masyadong mahaba at lahat sila ay nagkaroon ng problema sa pagtanggap nito. Nagreklamo ang isa pang alagad. Masyadong magtatagal para mangyari iyon. Ang pag-level up ay napakahirap kapag naging Royal Saint tayo. Napakarami natin dito. Maaari mo bang i-garantya na lahat kami ay maaaring maging level 4 Royal Saints? Bilang isang babaeng disipulo, hindi siya komportable sa paghihigpit dahil alam niyang aabutin ang kanyang mga taon para maging isang level 4 Royal Saint. Ibig sabihin ay hindi na niya makikita ang kanyang mga magulang at mga kapatid sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, nagpalitan ng tingin sina Felipe at Wulrich sa isa't isa. Napangiti si Felipe. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako na aabutin ng 2 o 3 buwan para matugunan ng ilan ang mga kinakailangan at umalis sa lugar na ito. Kahit na ang mga may mababang pagkamit ay kakailanganin lamang ng 6 na buwan upang maging level 4 na Royal Saints. O, kapag may mga disipulo na nasa level 8 pataas na makakasama mo sa hinaharap, at tulad ninyo, makakaalis lang sila kapag naging level 4 na rin silang Royal Saints. Great Elder, imposible lang iyan. Bakit nakakasigurado kang matutugunan ng ilan sa atin ang mga kinakailangan ng napakabilis? Isang himala kung ang isang tao ay maaaring maging level 4 Royal Saint sa loob lamang ng isang taon. Nasa sabik na sabi ng isang level 1 Royal Saint. Ganoon din si Kara. Oh my God. Kaya, ito ang dahilan kung bakit hiniling ninyo sa amin na pumunta dito. Ito ang sikretong plano ninyo. Upang sanayin ng lihim ang grupo ng mga level 4 Royal Saints. Iyan ang magdadala sa ating sekta sa isang bagong antas. Ganoon din ang naramdaman ni Heidi. Ito ay kahanga-hanga. Naniniwala ako na ang Great Elder ay dapat magkaroon ng isang paraan upang ito ay mangyari. Napangiti si Wulrich. Tandaan mong huwag magsabi ng kahit ano kapag naging level 4 Royal Saint ka at umalis ka sa lugar na ito. Maging maingat ka sa mga sasabihin mo. May inggit sa atin ang ibang mga sekta kapag bigla tayong umunlad ng napaka-agresibo. Ipinaliwanag ng Great Elder. Kailangan nating lumago ng hindi nagpapalam sa iba. Gusto kong mas malakas tayo, ang ating sekta kaysa sa Horizon Sect o anumang sekta. Naiintindihan mo ba? Ang talumpati ay nagpasigla at nasa sabik sa lahat ng mga alagad. Oo, ha. Ngunit maaari ba talaga akong maging level 4 Royal Saint sa loob ng 6 na buwan? Wala akong pakialam kahit naaabutin ako ng 2 taon. Single ako at wala akong naghihintay sa akin. Gusto ko lang maging level 4 Royal Saint. Maraming mga disipulo ang nasa sabik at nakikiusyoso sa parehong oras. Pinisil ni Felipe ang kanyang kamay, inilabas ang mga alchemical na table task, at iwinagayway ang kanyang kamay upang ipamahagi ito sa bawat disipulo. Gamitin ang alchemical pill na ito para tulungan ka sa iyong pagsasanay, bibigyan kami ni Mr. Severin ng mas maraming alchemical pill sa hinaharap. Kapag nasa stable na kondisyon ka na ng bago mong level, maaari mong ipagpatuloy ang paggamit ng alchemical pill para lumipat sa bagong level. Ito ba ay isang 5th grade low-rank alchemical pill? Napatulala si Kara habang nakabuka ang bibig.
Iniisip niya kung niloloko siya ng kanyang mga mata. Oh my God! Ito ay totoo. Ibig sabihin, si Mr. Severin ay isa na ngayong 5th grade low-rank alchemist. Sus, napakalakas niya. Sa tulong ng alchemical pill na ito, ang bilis ng ating pambihirang tagumpay ay magiging mabilis. Hindi mabilang na Royal Saints ang lalaban ng husto para lang makuha ang alchemical pill na ito. Jiz, alam kong ang Horizon Sect ay walang 5th grade low-rank alchemist sa kanilang sekta. Pero, si Mr. Severin ay isa na ngayon. Hahaha. Maya-maya, papalitan natin ang Horizon Sect at magiging pinakamalakas na sekta sa mundo. Ang mga alagad ay nasa sabik na makatanggap ng mga alchemical na table task. Ngayon ay nakakaramdam na sila ng kumpiyansa tungkol sa pagiging level 4 Royal Saint sa loob ng maikling panahon. Mula sa kanilang narinig, natanto nila na ang supply ay magiging pare-pareho at sapat para sa lahat. Kaya, hindi magiging problema para sa isang level 8 Saint na maging isang level 4 Royal Saint sa loob ng 6 na buwan. Ano ba, magagawa iyon sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Si Felipe ang nagsabi ng 6 na buwan at nag-iingat na siya sa timeline. Sige. Simulan na ang pagsasanay ngayon. Huwag mo kaming bigwan ni Mr. Severin na nagsumikap na gumawa ng mga alchemical pills para sa atin. Kinawayan ni Woolrich ang kanyang kamay at umalis kasama si Felipe. Nakahanap ng mauupuan si Rachel at humajijek. Ito ay mahusay. Hihihi. Hindi ako makapaghintay upang simulan ang aking pagsasanay. Umupo si Gracie sa tabi niya at sinabing, pareho kaming mapalad na matustusan ang pinakamababang kinakailangan sa pagkamit. Ganoon din kay Luke at sa iba pa. Sayang, sa iba pa, hindi pa nila na natustusan ang kinakailangan. Dahil ang lahat ng 12 Hallmasters ay dumating dito kasama si Severin, umaasa si Gracie na silang lahat ay maaaring tamasahin ang lahat ng magagandang bagay ng sama-sama at mapabuti ng sama-sama. Ngumiti ng mahina si Rachel. Level 7 Saint na sila ngayon. Hindi na magtatagal bago sila mag-level up. Huwag kang mag-alala. Baka ilang araw na lang mangyari yan. Kapag nangyari yon, dadalhin sila dito at magsasanay sa atin. Saka lang tumanggo si Gracie. Tama ka, Sai. Naaalala mo ba kung paano tayo nangarap na maging santo lang? Ni minsan hindi natin naisip na magkakaroon tayo ng pagkakataong maabot ang Royal Saint level. At heto, sinusubukan nating maging isa. Humajijek si Rachel. Oo, kaya, sa palagay ko kailangan nating maghangad ng mas mataas. Sa halip na level 1 Royal Saints, hindi tayo dapat hanggat hindi tayo naging level 4 Royal Saints. At hindi doon tayo dapat huminto. Kailangan nating maghangad ng mataas at maging level 9 Royal Saint sa hinaharap. Tumawa si Gracie. Tama ka, hindi na tayo katulad ng dati. Samantala, naging abala si Severin sa paggawa ng 5th grade low-rank alchemical pills nang walang tigil. Maliban sa pagtulong sa sekta na lumikha ng higit pang mga Royal Saint, umaasa siyang pataasin ang kanyang bilis sa produksyon. Kapag nangyari iyon, maaari siyang makinabang mula dito dahil ang 5th grade medium rank pill ay may mas magandang epekto sa kanya, Felipe, Wallach, at ang iba pa. Kung ang sekta ay magkakaroon ng mas maraming level 7 at level 8 na Royal Saint, kung gayon sila ang mananaig kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Horizon Sect. Bagamat wala pang nagawa ang Horizon Sect, alam ni Severin na ang Horizon Sect at ang Sky Blue Sect ay hindi na muling nagkakasundo lalo na ang nangyari sa Secret Realm. Maaga o huli, ang dalawang sekta ay kailangang labanan ito.